Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Sorry ha, na busy si ate. Tingnan natin na iyong this week. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, maraming pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makahan natin, na punta lang kayo sa aking description below o kaya sa pinaka-YouTube ko, makikita nyo po dyan yung link ng aking FB. Paka-message ako sa messenger para sa details. No, energy reading, hindi to personal reading hindi mo to personal reading, kaya tandaan niyo palagi na general reading tayo. Energy reading ha. I'm only the guidance, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, Taurus, tingnan natin. May mga bagay o sitwasyon ka na iniisip, maybe para sa iba sa inyo, na iniintindi mo na lang o kinakailangan mo intindihin o maaring ito is kinikimkim mo na lang. Pwede na handle sa point kasi handle ka pa rin sa point na you are more on thinking about positivity. May mga bagay o sitwasyon ka na naghahanap ka ng clarity o mga bagay na gusto mo desisyonan. Sa iba naman sa inyo is nahandle yung point na pinipilit mo na lang balansehin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Sa iba is nahandle sa point na may mga bagay ka na gusto mong itama, aksyonan. Yan, nahandod ka sa point. Well, na may mga bagay na nagkakaroon ng mga pagpaplano o may mga bagay ka na pinufokusan this time. Handod din yung point na sa iba sa inyo siguro nagkakaroon ka na ng pagbabago or kinakailangan when it comes sa iyong pananaw sa kinabukasan. Yes, alam ko na may mga lungkot, disappointment, no, nakaganapan sa mga taong nasa paligid mo. Kapatid man yan, kapatid, anak, magulang, karelasyon man yan, o kasamahan sa trabaho, pwede na handle sa point. O may mga ikinalulungkot or kinaka-disappointment ka kung saang aspeto ng buhay. Pwedeng sa sarili mo din, diba? O pwedeng sa trabaho mo, ganyan. O sa mga plano mo, maybe sa iba. Nandun ka sa point na yon. Hinahabaan mo lang din yung pasensya mo sa iba sa inyo or kinakailangan. No? Sa iba sa inyo, may mga hinihintay daw kayo. Sa nakita ko dito, may mga paghihintay o may mga bagay sa iba na magbibigay ka ng hard work doon, may mga bagay ka na aksyonan o may mga creative idea ka na you want to make it reality o maging totoo yon o matupad yon sa iba sa inyo, no? Sa nakita ko sa iyo dito, pero alam ko nasa sayo kasi nasa sayo, Taurus, yung susi, no, when it comes in this successful in life. Sa nakikita ko sa iyo dito, yun, huwag ka lang siguro mag-take ng negativity. Sa iba sa inyo, alam mo yung kahit na may gusto kang sabihin, may gusto kang gawin, may gusto kang kausapin maybe. Sa iba sa inyo, i-force man yan. Alam mo yung iba sa inyo, parang nananahimik ka na lang din, sa nakikita ko dito. Iba yung nararamdaman mo inside sa labas. Magkaiba siya sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman is maaari may magkakaroon ka ng disappointment or lungkot sa taong mas bata sa iyo or connected sa iyo. Pwede na doon sa point na yun. May mga bagong project or may offering ako na nakikita sa iyo, no? There's a new project, new beginning or offering ako nakikita sa iyo dito. Meron din akong nakikita na teka lang nga, isa, dalawa, 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam kung 4, 5, 6 itong tao na to. Yun, may nakita ko gano'n. Siguro yun yung mga tao na makakasalubuha mo, makakasama mo, parang nahando sa point na yun eh. Yun na nakikita ko dito. And also is merong ka daw parang may bagay ka na gusto mong mag-escape, i-withdraw, mag-walk away, ganyan. O may bagay ka na gusto mong i-let go, parang nahatod ka sa point na yon. Magkakaroon din ng mga collaboration, mga happy gathering, collaboration, celebration, cooperation, ganyan. There's a group of person ako nakikita, tulad ng sabi ko, di ba may mga tao kanina. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, pero may group of person ako nakikita or magkakaroon ng mga pagkakasalamuha sa isang grupo or isa ka doon sa grupo na yun, no, pwedeng nga doon sa point na yun. There's an abundance na parating. May mga recovery situation, success, enjoyment, and celebration happen into your life. Yun. Alam mo, merong mag-open na may mag-open na opportunity sa iyo, no, sa iba sa inyo, or mag-open na door. Sa iba naman sa inyo,
merong door na nag-open. Parang same, hindi ko alam kung same, sa iba dito, same pattern yun ng nakaraan, na muling magbabalik, na muling mag-open. Sa iba naman is, baka pareho lang, o kaya is may babalikan ka sa nakaraan na situation na ikakasuccess mong muli. Sa iba ganon. O may kinakailangan kang balikan. Yun ang sinasabi. Tingnan natin ang iyong energy. Energy nito. Anong ate de? Taurus, your energy. Wheel of Fortune again, oh. Wow. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka ng mga communication, no? Pwedeng may mga gagawin ka o may mga makakausap ka or may mga sitwasyon na pwede kang malito, may mga sitwasyon na hindi ko alam kung medyo stressful yung iba or may stress ka, or either may makakausap ka, medyo may stress ka, or may gagawin ka na medyo may stress ka, o mapoprostrate ka, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng sa iba dito is malilito ka. May mga bagay na malilito ka. Kung saan aspeto ng buhay mo yun. Yun nakikita ko. When it comes din sa iyong energy is merong sitwasyon na parang may aayusin ka ata or may pagsasaayos na gagawin sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May pagsasaayos o isasaayos na situation. O may iniisip ka na gusto mong maisaayos, gusto mong i-transform, gusto mong baguhin, or may mga gusto mong i-let go, mga ganyan. Pwedeng nandun ka sa point na yun. Ano? May mga decision making ka na gagawin this time. No, ang sinasabi dito, mayroong decision making na gagawin mo na makapagpapabago ng buhay mo. Yun ang sabi. So, ba dito, baka may travel kayo. Malayo man o malapit, maybe you have a travel. So, yan. Sana hindi ka ma-stuck o ma-trap sa iba sa inyo, no? Mayroong sitwasyon na pwedeng, halimbawa may gusto ka i-pursue pero nai-stuck pa yun o natatrap pa yun kasi may dapat kang unahin. Pwedeng na, o nalilito ka kung alin doon na dapat mong unahin. Pwedeng na doon sa point na yun. O may mga bagay na naiisip ka o makakausap ka na gano'n yung mararamdaman mo. Pwedeng na doon sa point na yun. Ay naku, delikado naman tong mga baraha ko sa anak ko. Tingnan natin yung parating sa iyo. Parating kay teka lang, Taurus. Nagpunas muna si ate. Parating sa iyo. Uy, devil, oh. Taurus. Okay, parating sa iyo. Parating sa'yo, hindi ko alam kung pagod ka ba, stress ka ba. May lungkot kasi ako nakikita sa'yo, no? Hindi ko alam why. May iba sa inyo is makakaramdam kayo ng lungkot or pwedeng self-doubt. Yan, pwedeng may mga panghihina ng sigla na nandun sa point na yon or nandun yung point na may konting burnout lang. Baka nga sa trabaho mo to, no? Yan, may konting burnout situation. Yan, you're feeling lonely, feeling lost. Mga iba sa inyo, pwedeng nandun sa point na yon. Or baka naman baka nga may sakit ka. Kung may sakit ka o may mga nararamdaman ka na pain, pwedeng nandun sa point na yun, no? I-remedy mo kaagad or magpa-check up kayo sa iba sa inyo. Nandun na yung point na medyo you feeling drained. No, hindi ko alam why. Pero nadidrain yung situation or maybe you thinking about negativity. Yan, wag sana kasi the more na magtithink ka ng negativity, the more yung negativity mas ma-attract mo siya.
Kaya kailangan always positive. Andito rin na parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga sitwasyon daw na mapopokus ka sa nakaraan o may mga kaganapan na mangyayaring muli na katulad ng nakaraan. Pwede na ando sa point na yun, ano. Sa nakita ko sa iba, sa inyo dito. Andito din daw yung point na may mga burden, stress, anxiety, depression, or pwede rin kasi na may insomnia kayo sa iba, o hindi kayo gano'n nakakatulog, pinagpupuyatan, pagising-gising, o na night shift, or late na kayo natutulog, or maaga kayo nagigising. Bawi na lang din kayo, no? Yun ang nakikita ko dito. Handito yung point na actually we have the two aces, ano, sa nakita ko dito. Ibig sabihin, merong sitwasyon ka na aksyonan talaga. Okay. Merong sitwasyon na it's hard to accept. Ako nakita, parang may sitwasyon na parang hindi mo ma-accept. Yun na nakita ko dito. Yeah, may ganong sitwasyon. Hindi ko alam in what way, pero may sitwasyon doon na hindi mo ma-accept. Hindi mo kayang i-accept, or hindi mo pa ma-accept. Yun. There's a hardship situation. May mga tayo na sasakit yung ulo mo, yung paa mo talaga. Ingat ka na lang din, no? Kung iba sa inyo, baka sumakit yung lalamunan mo. May sakit ka ba sa bandang throat? Ganyan, o lalamunan. Masakit ba yung kung ano man yan, ano, may mga pain ako na nakikita. Basta tulad ng sabi ko, i-remedy nyo yun. So, nakikita ko sa dito. May mga bagong project ako nakikita sa'yo. Creativity actually, or creation ka nagagawin, o may mga pursuing situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Alam mo, may tao dito na hindi ko alam, parang may taong nag-iisa akong nakikita. May taong nag-iisa na hinahabaan niya lang yung pasensya niya in a situation. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone who's connected sa'yo, pero may taong ganun. May lungkot sa kanya. No, may lungkot sa kanya. Hindi ko alam if she or he feel rejected or feeling abandoned. Kasi feeling niya parang nag-isa siya. Alam mo yung point na yon. Hindi ko alam kung ikaw ito ha or someone else. Basta feeling ng tao na yun, parang nag-isa siyang bigla, or feeling niya nag-iisa siya. Parang ganun. Ako nakikita. Yun. Iba sa inyo, yun nga. Baka may hinihintay rin kayo, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin yung pera mo, pero mag-ingat ka sa pera mo, ha? Sa iba sa inyo, mga travel, vacation, malayo, malapit. Tingnan natin dapat mo iwasan. Dapat iwasan. Okay, puro ano tuwa. Okay, dapat mo iwasan. Syempre may imbalance ka. Ano, iwasan mo yung gulo, away, isa rin yung ano, yung bigla-bigla ka magkukompronta ng situation, magkukompronta ng tao, yan, iwas ka. O yung mga taong may mangompronta, ganyan. Yung parang sisitahin ka, o ikaw sisitahin mo siya, or parang unexpectedly na magiging ganun, di ba? Iwas ka na lang sa kanila. Iwasan mo, syempre, kung may mga bagay naman na dapat nang gawin ngayon, iwasan mo yung mga pagpapaliban, pinaka the point. Pagpapaliban, yung mga situation na ikaka-worried mo, ikaka-anxiety mo, ikaka-stress mo, no? Yan. Umiwas ka na hanggat maaari para hindi rin maghanap o mangyari. So, yung mga frustration, tamarin. Siguro kung sa tamarin, siguro kung pagod ka, magpahinga ka na lang. Ganun yung pinaka the best. Yung mawala ka sa plano mo, yun nga, maikaka-frustrate anxiety mo, no? Hanggat maaari, iwas. Try to make it balance and control any situation into your life. Yung mga conflict na yan, iwasan mo yan. O mga complicated situation yan, iwasan mo. Tsaka yung, syempre, yung hindi ka mag-ipon ng pera. Kumbaga, ma-imbalance ka. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo mamaya, ha. Isa rin sa point na ma-overcommitted ka sa situation mo in life.
No, halimbawa, ma-overcommit ka sa ganitong sitwasyon, may stuck ka doon. Kung medyo negative yon, may stuck ka doon. Kailangan always think future. Kailangan lagi kang tumatakbo. Hindi ko naman sinabi mag-run ka, ha? Kailangan always nag-ano ka, parang wheel of fortune, gumugulong ka. Always think in a future, di ba? Kasi pag nagstay ka, stuck ka. Andun sa point. Tsaka habaan mo pa daw yung pasensya mo. Or umiwas ka sa mga taong may iksi ang pasensya, sa mga gulo, disagreement, conflict, ganyan. Iwas ka. So, kung ano mga ganun, ikakaganon mo. Love, kapatid, anak, magulang, kung sino man ito, pamilya, love those. Love po. Okay, kung single ka, uy, meron ah. Okay, kung single ka, yes, there's an offering, o pwedeng may nagpaparamdam na talaga sa'yo, isa or dalawa man yan. Yun ang nakikita ko dito. Dito sa sitwasyon, either ikaw or siya may issue, may past issue pa. Kaya maging wise kayo pagdating sa relationship pa. Slowly but surely. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng hiwalay. Alam mo kasi dumating na rin kasi sa point na napagod na talaga yung isa sa inyo. Alam mo, no? Pwedeng LDR din kayo, no? Yan. Pwede isa sa inyo talaga napagod na, dumating na talaga yung sitwasyon. Kung titingnan ko, pinaglaban niya, no? Nagkaroon ng paglaban sa situation, pero syempre because of the third party or nandun na point sa napagod na rin talaga, umiwas na rin, nagkaroon na rin ng releasing, kumbaga nandun sa point na yun, mas pinili na lang din niya yung sarili niya sa nakikita ko dito. Pero dito kasi isa sa inyo nagbabalik tanaw pa rin kahit pa paano, either naiisip ka pa rin niya or naiisip mo pa rin siya or nahatak pa rin siya ng nakaraan, nandun sa point na iyon. Wala naman ako action na nakikita sa kanya this time, pero hindi yung point na siguro na nakakaroon lang siya ng thinking, na naisip niya na kung ano yung nangyari in this connection, pwede nandun sa point na yun, kasi wala pa ako nakikitang action sa kanya this time. Yun, parang hando yung still waiting, kasi walang moment, pero gusto niya makapag-usap eh. Pwede nagte-text na kayo nito or nag-uusap kayo, no, para sa iba, or nahando yung point na kasi may pagbabalik or may gustong bumalik. No, yun na nakikita ko dito. Sa mga in a third party relationship, mararamdaman mo naman siya eh. Alam mo yung relationship na to, mararamdaman mo kasi minsan may pag-iwas. Halimbawa, nag-uusap kayo, may konting iwas, minsan iba pa yung sagot. Tapos mararamdaman mo na minsan baka iba sa inyo bumabawi. May mga pagbawing sitwasyon, mararamdaman mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Well, it's your choice na to. Choice mo na to. Kasi kung may naganap o nangyari, pwede itong maulit. No, parang paulit-ulit na situation. Isa sa inyo, yun, naghihintay lang. Yun. Sana wag dumating yung point na mapagod na yung isa, no? Or pwede rin kasi na pareho na kayong pagod talaga in this connection. Well, choice mo na to, no? Kung ano yung pipiliin mo sa may mga third party relationship. And then, kung wala naman kayong third party relationship, LDR siguro yung iba, no? Or pwedeng na you're in a travel, pwedeng na handong sa point na yun. Ando yung partnership. Ready to grow when it comes in this connection. Tsaka ready to fight. Kumbaga, napaka very giving nung isa at mararamdaman mo talaga yung love, no? Nung tao na ito or ikaw sa kanya. Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, loving and calm naman, tender, juicy. Tender tsaka matatag yung situation. Ang hindi ko lang maintindihan kasi I don't know why, pero siguro for being a patient lang siguro din ng isa, no? Siguro mahaba lang talaga yung pasensya ng isa sa inyo kasi nahandun yung point na parang nalo-loss of thought
yung isa sa inyo. Ganon. Baka may mga time na sana may mga hindi lang, konti lang siguro to, mga hindi pagkakaunawaan, tampuhan, pwede magkaroon kayo ng ganyan. Sa nakikita ko dito. Maliit lang naman. Sa nakikita ko dito, no. Baka may ibibigay siya sa'yo, or ikaw may ibibigay ka sa kanya. Yun. Yun ang nakikita ko dito. May apology nga ako nakikita eh. Hindi ko alam kung may mangyayaring situation na baka nga yun yung tampuhan or inis, konting maliit na sitwasyon, lalo wala naman third party kakagalit, no. Pero may either magsasalita siya na apology o ipaparamdam niya sa'yo yung apology situation. Pero may pagdadaanan kayo, oh. May pagdadaanan kayo. Tingnan natin ang iyong money, trabaho, Taurus. Okay, when it comes sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho dyan, is, pwedeng, kung wala kayong trabaho, siguro may tumutulong sa'yo. Or, sa iba sa inyo is may tao makakatulong sa'yo. Pagdating, kung naghahanap ka ng trabaho. Meron daw. Kilala mo na to, as in, kilala mo na yung tao na to. Matagal mo nang kilala, or talagang nagkakaroon na ka ng communication nito talaga. Yun yung makakatulong sa'yo. Kung may trabaho ka naman, ang nakikita ko sa'yo dito, nasa grupo ka ba? Or leader ka ba? Or nasa isang grupo ka? Yun kasi ang nakikita ko no? Sa trabaho mo is, alam mo yung point na kahit na gusto mo nang umalis sa meron ka sa ngayon, o siguro hindi ka makaalis sa iba sa inyo, no? O sa iba sa inyo baka matagal na rin talaga kayo, kaya bakit ka pa aalis, diba? Na doon, maaring busy yung iba sa trabaho. May mga tao lang na ayaw sa'yo, or either inggit o bitter, ganyan. Sana hindi ka kasama doon sa sitwasyon na yun. Yun, may natural naman yun, but still, magkakaroon ng pagbabago sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Sa pera mo naman, sa pera mo is, nagkakaroon o magkakaroon siya ng improvement this time sa nakita ko dito. There's an improvement. Practical naman. Nandun na yung practicality ng situation mo sa nakikita ko sa dito. And nandun dito yung point of victory and success. Sa iba naman is mas focus ka ngayon. Mas nagko-concentrate ka ngayon sa work mo. Nandun yung you give effort and hard work talaga sa ano mo. Kaya ang nakikita ko, magkakaroon siya ng transformation. Ibig sabihin, may mga achievement, victory and success, yung wealth, prosperity, actually stability is coming. Sa nakita ko sa iyo dito, mas magiging good yung foundation pagdating sa pera mo this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kung alam mo yung point na na yung dumadating ka or dadating ka sa sitwasyon na halimbawa nai-stuck ka, or parang building, parang gumigewang-gewa ka kaunti pero makakasurvive ka, yung mga ganun sitwasyon ang nakikita ko sa iyo dito. But still, congratulations, kasi syempre your guidance and the universe hindi kanya pinababayaan, kasi this time is victory and success yung ibinibigay sa iyo. Siguro maganda yung mga ginawa mo in the past talaga, nandun sa point na yun, kasi may blessing talaga ito. Blessing talaga siya. And then may mga material success, kumbaga transformation to yan, magkakaroon ng mga transformation situation sa iba sa inyo. And then also iba sa inyo, sikat ba kayo? Maaring you will become a center of attention sa iba. Yan, you will become, hindi ko alam in why, pero you will become a center of attention either sa family mo, sa trabaho mo, kung anong tinatahak mo sa buhay mo. Yan, magiging ka sentro ng atensyon sa iba sa inyo. Maganda yung magiging takbo na mo. Kaperahan tsaka trabaho mo this time. Gumaganda siya. Congrats, mas mararamdaman mo ngayon yung survivor ka as in. Yun na nakita ko sa iyo. Congrats kasi may victory and success na makaganapan into your life and achievement goal. Yan. Arigato naman sa God bless.